Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police Captain Cherry Vicente. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Nakumpiska ng Iloilo Police ang isang 1.3 bilyong halaga ng shabu sa isang anti-illegal drug operation. Kasabay nito na naaresto ang 2 preso na nasangkot sa bentahan ng illegal na droga. Community Outreach Program at makabuluhang talakayan, hatid ng Madela PNP sa mga mag-aaral ng Hermosa Elementary School. Nasamsam ng Masbate Police ang 15 gramo ng shabu mula sa isang bagong tukoy na suspect sa ikinasang anti-illegal drug operation. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Handog Ligaya Program para sa Munting Ngiti, isinagawa ng 1505th Maneuver Company, RMF B-15 sa Kabuyao, Apayao. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Myra Veras. Sa patuloy na pagdiriwang ng Diwa ng Kapaskuhan, nagsagawa ng pamaskong aktibidad ang 1505th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 15 para sa 30 batang mag-aaral ng Poblasyon Daycare Center na ginanap sa mismong headquarters. Nito lamang ika-1 ng Desyembre 2025. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Joey Jonathan Bibagayaw, Officer in Charge ang aktibidad na layunin ng programa na maghatid ng kasiyahan at pagpaabot ng kabutiang loob sa mga kabataang benepisyaryo habang pinapalakas ang koneksyon sa komunidad. Naging masaya at makulay ang kaganapan habang namahagi ng mga laruan, nagbigay ng masustansyang pagkain at nag-organisa ng iba't ibang parlor games na nagdulot ng sigla at ngiti sa mga bata. Ayon sa nasabing unit, bahagi ang aktibidad ng patuloy na advokasya ng PNP na hindi lamang magbigay ng seguridad at kapayapaan, kundi palawigin din ang mga programang nakatuon sa kapakanan at pag-unlad ng kabataan. Ipinapakita umano ng ganitong mga gawain na kahit simpleng pagpapakita ng malasakit ay may malaking epekto sa pagpapalakas ng ugnayan ng pulisya at ng mamamayan. Mula dito sa Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Myra Veras, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Veras. Isinagawa ng Police Regional Office 1 ang isang Hero Welcome Ceremony upang parangalan at pasalamatan ang kanilang CDM contingent na lumahok sa Trillion Peso March. Ibabalita yan ni Police Staff Sergeant John Del Supremo.
Namumutawi sa ngiti ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, ang saya sa ligtas na pagbabalik ng kanyang mga tauhan noong Disyembre 1, 2025 pagkatapos nilang isakatuparan ang kanilang tungkulin sa katatapos na mapayapang trilyon piso march sa Maynila. Kasama ang Command Group at iba pang mga tauhan, isinagawa nila ang Heroes Welcome Ceremony para sa Civil Disturbance Management Contingent na ginanap sa PRO1 Auditorium, Camp Brigadier General Oscar M. Florendo, Parian City of San Fernando, La Union. Isa-isang pinarangalan ang mga nagbabalik na mga tauhan dahil sa kanilang dedikasyon at profesionalismo na makiisa sa pagpapanatili ng maayos na kilos protesta. Sa parehong araw, isinagawa rin ang mga seremonya sa iba't ibang Provincial Police Office sa Riyon, kabilang ang Pangasinan PPO, La Union PPO, Ilocos Sur PPO at Ilocos Norte PPO. Matatag ang buong pwersa ng PRO1 na makiisa sa mandato ng pambansang pulisya na panatilihin ang isang ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Community Outreach Program at makabuluhang talakayan, hatid ng Madela PNP sa mga mag-aaral ng Hermosa Elementary School. Tinutukan yan ni Patrolwoman Richelle Ledesma. Araw pa lang ng Disyembre ay nagregalo na ang mga kapulisan, kaalaman at simpleng pagkain ng bitbit ng Madela Police Station sa pangunguna ng Police Major William Dagpalsa, hepe sa mga mag-aaral ng Hermosa Elementary School sa bayan ng Madela, Quirino. Mga mag-aaral ng grade 4, 5 at 6 ang aktibong nakinig sa talakayan. Tungkol sa anti-bullying, higit na naging masaya ang mga bata nang mahandugan sila ng libreng pagkain at libreng gupit. Nalinsunod sa kanilang best practice na Project BBM o Barbero ng Bayan si Mamang Pulis at Aling Pulis. Layunin ng hakbang na ito na ilapit ang kapulisan sa mga bata upang maiwasan ang kanilang takot na nararamdaman kapag sila ay nakakakita ng mga pulis. Laking pasasalamat naman ni Ginoong Roel B. Sarandi, School Principal, dahil sila ang napiling benepisyo ng programa. Ang paraan na ito ng Madela PNP ay sumasalamin sa bagong PNP na may serbisyong may malasakit, tapat at nararamdaman upang mapalakas ang ugnayang pulisya at komunidad tungo sa isang mapayapa at ligtas na bagong Pilipinas. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Nasamsam na Masbate Police ang 15 gramo ng shabu mula sa isang bagong tukoy na suspect sa ikinasang anti-illegal drug operation. Ibabalita yan ni Police Staff Sergeant Merculito Luvendino Jr. Nasamsam ng Masbate Police ang 15 gramo ng hinihinalang shabu mula sa isang bagong tukoy na drug personality sa Barangay Nursery, Masbate City. Ayon sa mga otoridad, ang kinasang operasyon ay bahagi ng pinigting na kampanya laban sa illegal na droga at nagbigay ng malaking dagok sa operasyon ng illegal na kalakalan sa lungsod. Pinangisawaan ng operasyon ng Masbate City Police Station, katuwang ang Police Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit o DRDO RPDEU 5, PDEA Masbate, 502nd Maneuver Company RMFP 5 at Marspata sa tulong ng PDEA Regional Office 5. Kinilalang suspect na si alias Dong, 47 anyos, residente ng Masbate City, sa isang gawang pagsalakay na recover mula sa kanyang 3 malalaking heat shield transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na may tatayang halaga na 102,000 pesos, pati na isang lighter at 2 pirasong tiniklop na aluminum foil. Inihanda na ng mga otoridad ang kasong isampa laban sa suspect kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iniiin ng Pro 5 na ang matagumpay na operasyon ito ay patunay ng kanilang matatag na paninindigan sa pagsugbo sa illegal na droga alinsunod sa prinsipyo ng Enhanced Management Police Operation at sa focus agenda ng Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. Mula dito sa Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito P. Luvendino Jr. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Luvendino Jr. Narito naman ang balita mula sa bahagi ng Visayas.
Nakumpiska ng Iloilo Police ang 1.3 milyong halaga ng shabu sa isang anti-illegal drug operation. Kasama nito na naaresto ang 2 dating preso na nasangkot sa bentahan ng illegal na droga. Patrolwoman Riza Valencia sa report. Arestado ang 2 dating preso matapos makuhaan ng mahigit 1.3 milyon halaga ng hininalaang shabu sa ikinasang drug bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 na Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. Ito lamang ika-30 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Agi, 53 taong gulang ng Haniway, Iloilo at alias Christopher, 58 taong gulang, isang foreign national ng San Joaquin, Iloilo na naunang naaresto noong 2017 dahil sa kaugnayan sa iligal na droga. Ayon kay Police Major Marvin Villanueva, Deputy Chief ng RPDU 6, ilang buwan nilang minamanmanan ang galaw ng 2 sospek dahil madalas umano itong lumipat-lipat ng tirahan upang makaiwas sa operasyon ng pulisya. Sa kanilang pahayag, inamin umano ng mga sospek na nagmumula sa Iloilo City ang supply ng shabu na kanilang binabagsak sa iba't ibang kalapit bayan. Nasamsam sa operasyon ang humigit kumulang 205 gramo ng hininalaang shabu na may standard drug price na tinatayang 1,394,000 pesos. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinanggagalingan ng kanilang supply at ang iba pang posibleng kasabwat sa iligal na transaksyon. Patuloy na isinusulong ng PNP ang pagprotekta sa komunidad laban sa banta ng iligal na droga sa pamamagitan ng pinaigting na operasyon, tapat na papatupad ng batas at mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mamamayan upang matiyak ang isang ligtas, maayos at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Western Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Riza Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Valencia. Naaresto ng Cebu City Police ang isang high-value drug personality sa isang bypass operation kung saan nasamsam ang 442,000 pesos na halaga ng shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Annalyn Canaog. Binigyang din ng Police Regional Office 7 ang isa pang matagumpay na pagpapakita ng pinag-isang 911 emergency system nito matapos ang mabilis na pagresponde ng Calapi Municipal Police Station sa insidente ng pananaksak sa Purok 6 Katmonan, Calapi, Bohol noong Nobyembre 30 ng taong kasalukuyan. Bandang alas 9:20 ng gabi noong naturang araw, ang Calapi MPS sa ilalim ng Bohol Police Provincial Office ay nakatanggap ng tawag sa 911 ukol sa insidente. Kaagad tumugon ang mga kapulisan at dumating sa pinangyarihan sa loob ng 4 na minuto at natagpuan ang biktima na nakahandusay sa lupa at hindi tumutugon. Habang ang sospek ay nanatili sa paligid, agad siyang nilapitan at payapang dinala sa kustodiya ng walang pagtutol. Noong nakaraang araw, isang insidente ang agarang narespondihan ng ating kapulisan. Matapos makatanggap ng tawag sa 911 at sa loob lamang ng 4 na minuto, nakarating ang ating police responders sa lugar ng pangyayari. Sa bilis ng aksyon at koordinasyon, aming nasiguro ang sitwasyon at nadakip ang sospek ng walang anumang pagtutol. Kaya inuulit ko, kung kayo ay nakasaksi ng krimen, may banta sa inyong buhay o may anumang kaguluhang nangyayari sa inyong paligid, huwag mag-atubiling tumawag sa 911. Ang bawat segundo ay mahalaga at ang isang tawag mula sa inyo ay maaring magligtas ng buhay. Patuloy na isinusulong ng Calapi MPS ang pagsisikap sa kapayapaan at seguridad sa munisipyo sa pamamagitan ng mas mataas na police visibility, proactive community engagement at mabilis na mga operasyon sa pagtungo ng emerhensiya sa ilalim ng Oplan Tipoy. Naganap na umaayon sa mga direktiba ng Pro7 para mapahusay ang paghahatid ng kaligtasan ng publiko. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Tunghayan naman natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Naaresto ng pulisya sa Maguindanao del Norte ang isang lalaki na tinuturong pumaslang sa kanyang sariling asawa. Magbabalita dyan si Patrolwoman Veronica Lagi. Arestado ang isang lalaki matapos nitong paslangin ang kanyang sariling asawa sa barangay Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-30 ng Nobyembre taong kasalukuyan.
Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Hector E. Tanyo Jr., Acting Chief of Police ng Sultan Kudarat Municipal Police Station ang suspect na si alias Brando at ang biktima na si alias Ann. Ayon sa ulat ng mga otoridad, 3 beses anyang pinahirapan ng suspect ang biktima sa pamamagitan ng pagsaksak ng isang matulis na bagay at paghampas ng upuan na nagsanhi ng pagkamatay nito. Rason ng suspect, may sakit umano siya sa pag-iisip na pabugso-bugsong sinusumpong at biglang nandidilim ang paligid dahilan ng nakagawa siya ng hindi naaayon sa normal niyang gawain. Ngunit kinumpirma rin ng suspect na minsan na siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot, ngunit halos 1 buwan na rin umano niyang itinigil. Huli na rin nakumpirmang nagdadalang tao pala ang naturang biktima. Sa ngayon, kasong parricide at RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children ang posibleng kakaharapin ng suspect. Samantala, patuloy na magsasagawa ng mga operasyon ng PROBAR sa patnubay ng pamahalaan upang hulihin ang mga lumalabag sa batas, mabawasan ang iligal na gawain at isulong ang kaligtasan, kaayusan at kapayapaan tungo sa progresibong bagong Pilipinas. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako si Patrolwoman Veronica Lagi, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At mga ka-PNN, 22 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Milencio Nortates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Police Captain Cherry Vicente, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.